Kung titignan mo ang title, baka isipin mong mali ang pagkakalagay ko. Pero hindi. Nakakagulat, pero totoo yan. Base sa pag-aaral na ginawa nitong nakaraan. Kaya nang nalalaman nating lahat mula noong early evolution ng sangkatauhan. Walang choice ang mga ninuno natin kundi mag-reproduce kasama mga kamag-anak nila para mag-expand. Base sa Christian teachings, ganun ang ginawa ni Adan at ni Eva. Pinakita sa atin ng kasaysayan na ang incest noong ancient times ay crucial sa preservation ng iba't ibang humanoid species gaya ng Homo sapiens. Pero dito sa bagong pag-aaral, pinakita na hindi na ito kailangan. Ang ibang sinaunang sibilisasyon ay nakabuo ng kultura na incest ang core, kung saan magre-reproduce lang sila kasama ang kamag-anak. Ang ganitong kultura ay nadala hanggang ngayon at madalas mong makikita sa mga Asian na bansa. Dahil sa pagsikat ng online dating, may isip mo na ang incest ay mabubura na. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Sa pang-worldwide na level, isa sa 10 kasal ay sa pagitan ng mag-first at second cousins. Ang matindi dito ay ang mga bansa na may pinakamataas na marriage rates ay ang mga bansa din na may kulturang kinakasalang bata sa pamilya. Hindi ito necessarily nagpe-present ng problema maliban sa social difference at syempre ang pagkalat ng hereditary disease. May isang pag-aaral na pinablish noong September 12, 2021 mula kay Professor Harold Ringbauer mula sa Harvard University na isang eksperto sa computational population genetics. Binanggit niya sa papel ang pag-aaral na ginawa ni Ringbauer at ng 2 pang eksperto na nag-analyze sa genomic data mula sa 1,785 na ancient humans mula 45,000 years ago. Ang majority ng human population nung nakalipas na 45,000 years ago ay nakatira sa maliit na bayan dahil sa kakulangan ng survivability support, kaya hindi sila makaalis sa kanilang mga komunidad. Ibig sabihin, hindi rin sila makahanap ng ibang kapares para makapag-reproduce maliban na lang sa kamag-anak nila. At least, ito ang nakikita ng mga historians. Pero base sa resulta ng pag-aaral, in practice, sobrang ibang-iba. Sa 1,785 na ancient humans na inanalisa sa pag-aaral, tanging 53 lamang sa kanila o 3% ang nag-perform ng incest. Tinutukan ng pag-aaral ang DNA ng bawat isa para ma-detect kung may similarities ba na nagpapakita kung ang mga magulang nila ay related tulad ng magkapatid ba o magpinsan. Hindi basta-basta random lang ang sample. Kinuha yon sa maraming populated areas para makasiguradong ang pag-aaral ay nasa accordance ng predetermined na theory. Base sa research at sa prediction ng mga historians, hindi ito nagme-make sense at tila isang misteryo kung papaano nila yun nagawa. Pero nung oras ding yun, may papaliwanag yun ng ibang historical theories. Nung period of time na yun, mga 45 to 50,000 years ago, ang ancestors natin ay hindi naman nakatambay lang sa iisang lugar ng matagalan. Madalas mag-migrate ang mga Homo sapiens dahil sa kakulangan ng pagkain dahil sa mabilisang pagtaas ng populasyon. Dahil na rin sa napaka-primitibong pananalita, ang development ng socialization ay nagsimulang maging common practice na nagtulak sa pagbibreed sa ibang pamilya kesa sa kapamilya. Alam natin na ang development ng isang primitive language ang siyang nagtulak sa panibagong wave ng migration, kaya maraming oportunidad para makakilala ng bagong tao at mag-breed. Sa opinyon ko, ang kakulangan ng incest ay dahil din sa 100,000 years sa digmaan sa pagitan ng mga Neanderthals at Homo sapiens. Ang pagbibreed kasama ng ibang species pa lang mismo ang nagtulak sa contemporary population papalayo mula sa incest. Pagamat iisipin mo na nung panahon ng digmaan, ang populasyon ay mas motivated ng pagkakataon para i-promote ang incest, tila ang digmaan ang nagtulak sa populasyon patungo sa unity. Kaya nagkaroon pa ng mas maraming oportunidad para mag-breed kasama ang bagong kapares. Pero bakit nga ba problema ang incest? Actually, maliban sa kultura na kinalakihan natin,
Ang pinakamalaking issue ng incest ay ang pagkalat ng tinatawag na hereditary disease. Ito yung mga sakit na napapasa lamang sa kamag-anak at mahaba ang listahan dito. Sa maraming kaso, ang mga sakit na ito ay yung mga sakit na walang lunas at ang ginagawa nito ay malaking impediment sa quality ng buhay ng mga future children dahil na rin sa cultural differences, mamanahin din ng mga anak nila. Pagdating naman sa quality of life at health ng isang tao, dapat sinisigurado ang mas maayos, mas healthy at syempre mas mahabang buhay. At sa incest, well, malabong mangyari yon. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!